Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Sa Gen Z naman, dahil Gen Z kayo, ano yung, hindi kasi kaming mga millennial or mas ahead pa, like Gen X or more on Gen X sa millennial. Tinatry namin na intindihin yung generation ng Gen Z. Para yung iba kasi hindi talaga namin masakyan eh. O parang magugulat kami, ganito na pala yung trip nila. So parang, tsaka iba na rin yung approach ninyo. Iba yung approach nyo, iba na rin kayo mag-adapt. So, nag-google din kami, nag-google ako na ano yung pinaka main problem ng Gen Z. So lumabas doon, top 1 is yung mental health. Ano ba yun? Ano? Based dun sa result ng Google. Hindi lang Google, marami rin nagsasabi na mental health. Oo. Agree. Cheers pare. Kasi parang this generation is nagkaroon na ng awareness. Like, dahil nga sa sobrang bilis ng platform, no, na online, ito lang yung input nila na parang nagkakaroon ng, okay, siya nakaka-experience siya ng ganyan, siya nakaka-experience siya ng ganyan. Nagkakaroon kayo ng connection. Then, it boils down na parang, okay, mental health nga. And then, if the question is, mental health yung number 1, na parang problema ng mga Gen Z, is ang dahilan is social media naman. Para sa akin. Kasi, iba yung idea eh. Kapag kinain ka kasi ng sistema ng social media, yung idea na parang, ito yung pag nakita mo dyan, lahat yan tama. Or, kung ano yung nakita mo sa social media, yun yung standard. Yan yung dapat. Okay na kayo doon? Naging problema natin as a Gen Z generation is, hindi natin nafi-filter what is wrong and right. So, naging malaki problema yun. Like for example, kung may nakita tayo ng one clip or one video, one reels, let's say, na parang, ito may ginagawa siyang ganyang practice or may ganyang idea. And of course, na ikaw na sumunod gawin. Okay? Hindi mo na naiisip kung tama yun o mali. Hanggang sa magkaroon na ng problema. Doon na papasok yung mga kasunod. Lalo na kayo, merong AI, ang daming pwedeng mapeke, no? Oh. Grabe. Excuse me lang pare ha. Excuse me. Yung tipong hindi naman kami nagyayakap. Nung tao na yun, hindi na nagyayakap pa kami bigla, naghaligan kami. Mga ganyan na AI. Totoo yan. Kaya sobrang, for me pinakamalaking, matagal naman na itong na-open up, pinakamalaking concern talaga is yung social media. Kasi parang, iba yung binubuo niyang idea sa dapat na, hindi naman mali every time, no? Useful rin ng social media, but iba yung binibigyan niya na idea eh. Parang hindi na siya lahat information, tama. no? More on drama, more on kung ano-anong bagay na lang. Sobrang, minsan nga mas gusto mo lang mag-deactivate kung hindi lang kailangan ng FB talaga eh. Or lipat ka na lang ng ibang platform, like Instagram. Tol, higot ko sa baw. Pero, for me masarap. When you say mental health nga, napaka-ano pa kasi natin dito sa Pinas eh. Sobrang hindi siya ganun na highlight. That's why, itong mga Gen Z, tayo sa tingin ko nagkakaroon sila ng unity sa platform na social media na kapag usaping mental health is dahil nga hindi siya napag-uusapan, nag-bring up. Doon siya nilalabas. Kasi doon naman tayo nagkaroon ng connection eh. So yun, for me, totoo yun. Number 1 yung social media. Maganda marinig yun sa inyo, no? Kasi may ibang mga generation like millennial, Gen X, lalo na boomers, hindi na naniniwala sa mental health or parang dinidisregard nila yung mental health problem. Na, yun nga, pinag-usapan natin ngayon, na isa sa mga malaking factor na pinoproblema ng millennials is, ay ng Gen Z is mental health. Yung portion na yun yung more pinoproblema ninyo. Regardless kung nag-work kayo or hindi kayo nag-work.
Oo. Kasi yung sa bansa natin, wala naman masyado talagang walang focus dyan sa ganyang bagay. Oo. Wala nga ata tayo ng mga institution para dyan eh. Wala pa akong... Meron naman. Meron. Pero, I think hindi siya napopondohan ng tama. Yun yung pinaka-alam kong idea nila eh. Parang... More on, marami na nag-iingay. Siguro, marami pa rin close-minded na organization or community. Pero yung advocate doon, talaga nag-speak out na. Tsaka may mga tinatap na sila mga groups. Kaso, doon sa nakikita ko, meron pa rin mga groups na sarado sa ganong kaisipan. I-shot mo. Kasi parang, ang hirap balikan ng sistema na maging ulit na lang eh. Parang, wala yan. Kumbaga, yung mga tao before, nasanay na sa ganitong practice na pagdating sa ganyang bagay, wala naman yan. Nadadaan yan sa pagdadasal, nadadaan yan sa... One for the road? Pagagawa lang na iba. Parang alisin mo lang yung sarili mo sa, mga ganong sitwasyon. Pero, I think this is the time, na maganda siya na pag-usapan talaga. Kasi, before, parang mapapansin sa mga older generation is parang dinidisregard lang. Parang gano'n. Parang, let's say, ma-open up man, minsan nga mababash ka pa eh. Parang more on drama lang yan. Parang gano'n. Yun yung pinaka-common, common scenario dito sa Pilipinas na yung mental health na yan. Doon ang gagaling. Okay? Sa mga drama mo lang yan, mga gano'n. But, the reality is... Bus na pulutan eh. Deeper, psychological siya eh, no? Di ako totally nagbabasa talaga ng mga libro. But, even before, in terms of psychology, mga ganyang bagay, may friend kasi na nakapagbanggit rin sa akin na sobrang, let's say, lahat ng action ng tao, may pinagmulan. Ang sarap ng sisig pa rin. Then, yun, if we cannot have that conversation sa mental health, may problema. May problema talaga. Kila sa akin. Yun pa, bago ko yan si Madalas sabihin dyan, either sa utak mo lang yan, or ang weak ng generation nyo, diba? Ganun lagi madalas sabihin yan. Kasi nga, ang problema nyo, mental health problem. Tapos, aside dun sa sinasabi na weak, yung, ang tawag dito, yung sa generation namin, sabihin na yung sa generation namin, wala namang ganyan eh. Ping yellow. Lagi madalas ganun yung sinasabi. Saka follow up ng pata. Alam mo ito isa pang point ko eh. Pero, pag naisip ko na lang ulit. So, sa'yo sir, kung ano yung may i-input mo doon sa... Ano din ako, agree ako rin. Social media talaga. Major factor ng pagdating sa mental health. Kasi sana napapansin ko, yung mga Pinoy mahilig sila mag-mirror eh. Kung ano yung naririnig nila sa mga influencer, kung ano yung naririnig nila, nakikita sa social media, parang nire-relate nila yung sarili nila. So parang, imbis na ma-identify mo ano yung problema sa sarili mo, parang kumukuha ka na lang ng tao na i-relate mo yung nangyayari sa'yo. So, imbis na ito lang yung problema mo sa sarili, madadagdagan pa kasi parang, ay, ganito din ako, ganito din ako. So, may ganito din pala ang problema. So, nakikita mo sa social media. Kaya siguro i-advise ko lang dyan, kung talagang may problema ka mentally or... Normal pa ako. Sabihin natin, hindi pa ako lasing. sabihin natin depression na ka lang. Seek professional help na lang. Kasi available naman yan eh. Alam ko yun. May mga, may mga institute, may mga, hindi naman, wala sabing organization. May mga facilities naman sa Pilipinas na, alam ko, magiging rebat niyan is, di ganun kadali i-access sa mga ganito kasi may bayad, hindi siya accessible sa mga Siguro recommendation na lang din sa gobyerno na maging open sa Pero since Gen Z nga, most of the time talaga yung talaga nila, main problem is mental health talaga eh. Like yun talaga yung nauuso eh.
Tapos sasamahan mo pa yung mga influencer na nagsabi ng ganito ganyan. Well, Kakain ng buhangin, no? Tide, blocks, no? well, naiintindihan naman, mga influencer, gusto nyo din gusto nyo din makatulong somehow. Pero hindi kasi lahat ng audience is open or hindi ganon kagaling mag-analyze ng sarili nila. So parang mga sponge yung mga yung iba eh. Kung ano yung napapanood nila, ina-absorb nila. Ganon yung So, ganon din kinakain ng mga influencer. Ganon lang yung influencer nga, di ba? Ganon kalakas ng influence sila doon sa tao na pag sinabi niya na depressed na ako. Parang ganon yung nangyayari. Without you seeking professional help, minsan yung mga influencer na hindi naman sila nag-aaral about psychology. Kung gusto mo talagang maano yung sarili mo, ma-assess, ma-diagnose yung sarili mo, professional help lang siguro. If hindi naman siya about mental health, kung talagang kasi marami kang problema sa sarili mo na pwede mong ma-encounter. Tamang tamang tao lang, tamang professional lang na pagtatanungan. Hindi talaga dapat tayo nagsisik ng yung social media kasi parang nagsisik ka ng validation sa nararamdaman mo Laging ganun Yun yung napapansin ko ng mga Gen Z. Talagang validation yung gusto talaga nila. Kung ano yung nararamdaman ko, dapat ma-validate ng tao. Tol, higo ko sa baw. Kasi wala nang communication Yun nga yung sa face-to-face, wala nang communication. Wala talagang walang communication ng professional dun sa nanghihingi ng tulong. So, nagre-resort tuloy yung mga tao sa social media, naghanap sila, nag-research sila. Well, open naman yung internet, pero iba pa rin yung ikaw yung maglalabas ng problema mo and may makikinig sa'yo. Yung social media kasi influencer, sila yung nagsasalita. So, imbis na ilabas mo yung nararamdaman mo, ina-absorb mo yung sinasabi nila, somehow nire-relate mo, and mirror mo na. So, lumalabas na kung ano yung problema mo, dinadagdagan mo pa kasi, kinukuha mo yung idea nila Dina-digest mo So, imbis na ganito lang yung problema mo, pinapalaki nila. So, siguro mas maganda na ikaw yung magsalita and sa professional mo sabihin and sila mag-a-assist. Cheers, pare. Di talaga ako naniniwala sa influencer, sorry, pero wala talaga sa akin. Social media ko, titingnan yung mga memes lang. Good vibes lang, memes lang ako Good vibes lang. Versus nakikita ko doon na mga motivation. Ano tayo, kung positive side lang, well, may mga influencer naman na may mga influencer na may magandang hangarin, pero pag usapang mental awareness, pas tayo dyan. Mas professional help pa rin talaga. Sa doktor tayo lang. Parang, nung sa question ko siya na yun, na tungkol sa mental health, hindi ko na-expect na ganyan yung sagot nyo. So, sa pagkakadinig ko, talagang ina-acknowledge nyo sa generation ninyo, number one factor na problema ninyo is yung mental health. Kung ano man yung cause niya, yung mga binanggit nyo na, di ba? Number one, social media. Other doon, hindi ko na alam. Pero, pwede nyo pa sundutan yan. Peng yellow. So, ang tanong ko doon, ito yung kanina na hindi ko mailabas. Yung, dahil generation nyo na to kumbaga, yung boomers and yung Gen X plus millennials, palis na yun Kumbaga, yung opinion namin na, mga weak kayo, hindi nyo kaya i-take yung mga ganito mga pinagsasabi namin, hindi nyo ginagawa yung mga ganito, puro lang kayo cellphone, kaka-cellphone nyo lang yan. Palipas na kami. Ngayon, kayo yung on hand na nakaka-receive ng ganyang problema at kayo na rin yung papalit. At sinasabi nyo ngayon at ina-acknowledge nyo na ang problema nyo ngayon is mental health. Anong masasabi nyo doon sa mga tao na parang ganun disregard yung ganun?